Tumayo si Laika at iniligpit ang pinagkainan. Kinuha niya ang walis tambo at naglinis sa sala. Hindi naman siya nahirapan dahil malinis na talaga ang buong bahay. Kinuha niya ang wallet. May 10,000 pang laman, kaya kailangan niya makahanap ng ATM machine para maka-withdraw. Pinuksan niya ang TV at nanood dahil wala na rin naman siyang gagawin sa maghapon. Kahit na pinapaalis siya ni Peter, hindi siya aalis. Una, dahil hindi rin naman niya kabisado ang lugar. Hindi niya namalayang nakaidlip pala siya. Nagising lang siya nang maramdaman na bumukas ang pintuan. Peter? Sabi niya at kinuha ang cellphone. Pasado 1:00 na pala ng hapon. Bakit nandito ka pa? Tanong nito at inalis ang jacket. Hindi ako aalis. Sabi ko sa'yo gusto kong maging boarder mo. Kailan pa ako pumayag? Pikong tanong ni Peter at nag-alis ang t-shirt dahil puno ng pawis. Teka, wag ka naman mag-alis ng kasuotan sa harapan ko. Kinakabahang sabi ng dalaga at iniwas ang tingin. Kahit na maganda ang katawan nito, hindi siya papayag na may gawin sa kanya ang binata. Tumigil ka, saway ni Peter sabay iling. Hindi kita type at saka bahay ko to. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Kung hindi ka sanay na makakita ng lalaking walang damit, bukas ang pinto para sa'yo. Hindi ako aalis, taas noong sabi ni Laika. Give me 2 weeks. Ayaw ko talagang magpakasal sa parang tatay ko na. Lumapit si Peter sa kanya at tumayo sa harapan niya. Yumuko ito at itinuko na magkabilang kamay sa sandalan ng sofa, kaya nakulong siya sa bisig nito. Tumakas ka sa matandang lalaki tapos sumama ka sa lalaking nag-iisa lang sa bahay. Mahinang sabi ni Peter sabay lapit ang mukha sa tainga ng dalaga. Anong gusto mong mangyari? Tingin ko, mapagkakatiwalaan ka naman. Nauutal na sagot na Laika. Galing sa mabigat na trabaho ang binata pero bakit walang amoy ito at ang bango pa ng hininga? Lalaki pa rin ako, Laika. Wika ni Peter at tinaplos ang mukha ng dalaga. Hindi ko maipangakong ligtas ka sa akin. Lumayo ka muna sa akin. Pakiusap na sabay tulak sa balikat ng binata pero nahuli nito ang kamay niya. Bahay ko to. Ikaw ang trespassing pero ako ang iiwas? Hindi makapaniwalang wika ng binata at lumayo sa dalaga, saka pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Napahawak naman si Laika sa puso niya para pakalmahin ang sarili. Bigla na lang kasing bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa ginawa ng binata. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Wala na siyang ibang damit kaya kailangan niyang mamili pero hindi kakasya ang 10,000 niya. Isang t-shirt lang niya yun kapag nagsa-shopping siya. Oh God! Mahirap pala ako ngayon. Problemadong bulong niya kaya hindi siya pwedeng bumili ng mamahaling gamit. Narinig niyang may kumatok pero mukhang pinagbuksan na ito ni Peter. Narinig niya ang boses ng babae kaya lumabas siya. Bakit may pumatol na ba sa'yo na babae ha? Hello! Bati ni Laika sa babaeng nakaupo sa sofa kaya nagulat ito na makita siya. Who are you? I'm Laika. Pagpapakilala ng dalaga. Kung hindi siya nagkamali, ito ang babaeng nasa litratong nakita niya kagabi. Peter, sino siya? Tanong ni Blessy na pinasadahan ng tingin sa Laika. Nobya ko siya. Pagpapakilala ni Peter at inakbayan si Laika. Nobya? Ang bilis pa rin magpalit no? Hindi makapaniwalang tanong ni Blessy. Bakit? May mali ba? Break na kayo kaya may karapatan na siyang maghanap ng iba. Taas noong sabat naman ni Laika sabay yakap sa bewang ni Peter. Kaya ka ba niyang buhayin, Peter? Sa trabaho mo ngayong pa-extra-extra? Iiwan ka rin yan kapag nakatagpo ng mayaman. Sabi ni Blessy at tumayo. Hindi lahat ng babae ay kagaya mo. Tanggap ko siya kahit na anuman ang trabaho niya. Isa pa. May trabaho ako kaya susuportahan namin ang isa't isa hanggang sa pareho na kaming yumaman. Wika pa ni Laika. Walang kahit na sino makakapagpamaliit sa kanya lalo na ang babaeng kaharap na ito. Kukunin ko ang gamit ko. Sabi ni Blessy saka pumasok sa kwarto at kinuha ang lahat ng gamit sa cabinet. Nakakahiya naman na pati binili kong damit ang isinuot mo. Pang-insulto ni Blessy nang mapansin ang damit na suot ni Laika. So, hindi mo pa naman nasuot. Never mind, donate ko na lang sa'yo kasi mahirap ka. Magsisisi ka rin sa bandang huli kay Peter at sinisigurado ko yan sa'yo. Dami mong drama, umalis ka na nga. Inis na pagtataboy ni Laika. Bagay nga kayong dalawa, walang mararating sa buhay. Sabi ni Blessy at lumabas dala ang malaking maleta niya.
Bakit mo sa akin pinasuot ang mga damit niya? Igil na tanong ng dalaga. Hindi pa naman siya sanay na makisuot ng ibang damit kahit na hindi pa na isusuot. Sanay lang siyang may ekstrang damit sa visitor's room nila. Kaya kapag walang dala ang bisita, ay may maipapasuot sila. Alang ang damit ko ang isusuot mo? Tanong ni Peter na salubong ang kilay. Damit pa talaga, sagot ng dalaga at pumasok sa kwarto ng binata. Hey, kwarto ko yan! Saway niya at sinundan ng dalaga. Kumuha ito ng t-shirt at shorts niya. Ito na ang isuot ko. Ayaw ko ng damit ng babaeng yun. Sabi niya at tumungo sa kwarto at pinalitan ng damit. Hindi pwedeng ganito. Bulong ng dalaga. Dapat may income din siya. Lumabas siya at pinuntahan si Peter sa sala. Kung aalis ka, ihahatid kita sa airport or pier. Sabi ng binata. Girlfriend mo na ako at responsibilidad mong bigyan ako ng matitirhan. Nakangiting sabi ni Laika. Nang ba-blackmail ka ba? Mister, kapag malaman ng babaeng yun na nagdadrama ka lang, isipin mo na ginagamit mo lang ibang babae para pagtakpan ng ego mo dahil ang totoo ay mahal mo pa siya at affected ka sa breakup nyo. Ano bang alam mo? Na naging kayo tapos nag-break kayo. Buhay ko to, kaya huwag kang makialam. What if totohanin natin ang pagpapanggap? Look, maaasahan mo ako. Isa pa, mas maganda ako kaysa sa kanya kaya mai-insecure talaga siya kapag nakita niyang may mas best ka mahanap na ipapalit sa kanya. Pangungumbinse niya. Tigilan mo ko. Kaya kami namahina dahil suplado ka lang pero hindi ka naman lumalaban. Sabi ng dalaga, kaunting bihis lang kay Peter. Papasa na itong kasintahan niya. Kapag dumating ang araw na bumalik siya sa Maynila, pwede niya itong pakiusapan na maging boyfriend para tumigil na ang lola niya. Ang lawak ng imahinasyon mo, sabi ni Peter. Tama si Blessy. Wala akong maibibigay na magandang buhay sa kahit na sinong babae dahil mahirap lang ako. Ano ka ba? May bahay ka. Malakas ka at may itsura ka naman kaya wag mong damdamin ang sinabi niya kahit na ganyan lang ang trabaho. Teka, wait. Ano ka ulit ang trabaho mo? Driver sa company? Oo, driver ng SD company. Sagot ni Peter. Kaya nanlaki ang mga mata ni Laika. SD company? Ulit niya. Oo, bakit? Hindi ko alam na may branch na pala ng SD company dito sa Mindoro. Sabi niya. Ilang months pa lang nag-open. Sagot ng binata. I see. Sagot ng dalaga at napasulyap sa pick-up truck na nasa labas. Logo nga ng company nila ang nakatatak sa minamaneho ng binata. Pwede mo palang dalhin ang truck dito? May ipipick up akong tela mamaya kaya dinala ko. Sagot ng binata. Okay. Ani Laika at ngumiti. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Dali-dali siyang pumasok sa silid at tinawagan ng ina. Mom? Malambing na sabi niya sa ina. Anak, kumusta ka na? Mom, okay lang po ako. Open na pala ang company sa Mindoro City? Tanong niya. Last month ang yata, bakit? Si Dad ba ang magmamanage? Tanong niya. Hindi ko pa alam. Yan pa ang pag-usapan natin. Baka si Edward na ang mag-asikaso kasi for sure ayaw mo. I want. Agad na sabi ni Laika. What? Mom, I want to manage it. Bulong na sabi niya dahil baka marinig ni Peter. Tama ba ang narinig ko? Mommy naman, ito lang ang branch na hahawakan ko, okay? Please tell Daddy. Sure ka na ba? Ayaw kong iwan mo naman sa ere ang kumpanya at ipasalo sa kapatid mo, ha? Mom, ako po ang bahala, promise. Pangako niya at tinapos ang tawag sa kanapangiti. Ilang taon ka na? Tanong ni Larry kay Peter. 33 ho. Sagot niya habang inaayos sa makina ng sasakyan. Bata pa. Bakit ka ba umuwi dito? Maganda naman yata ang trabaho mo sa Africa. Sabi ni Mang Larry sabay abot ng kadamitan sa binata. Mahirap din na malayo sa pamilya. Sagot niya. Balak din sana niya mag-asawa na pero iba pala ang nauwian niya. Pero, mahirap kapag walang pera. Maganda naman atang magpasahod ang kumpanya na to. Sabi ni Peter at binuksan ang pinto ng sasakyan para tingnan kung maayos na. Isa pa, hindi nila alam kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. Kakarampot lang ang sahod, tapos minamaliit ka pa ng ibang lahi. Uuwi ng bahay na walang pagkain kundi ikaw pa magluluto.
Sayang ang gwapo mo, iho. Mag-artista ka na lang, bagay sa'yo. Sabi pa ni Mang Larry kaya ngumiti si Peter. Wala po akong balak mag-artista at hindi ako papasa doon. Sus, ang gwapo mo tapos maging driver ka lang? Apply ka sa mga palabas sa TV. Sabi ni Mang Larry kaya ngumiti lang si Peter at ini-off ang sasakyan. Okay na ho yan, sagot ng binata. Peter! Tawag ni Maris nang lumabas. Mom! Ito pala ang susi ng sasakyan, sabi ni Maris sabay bigay ng susi ng company's car. May ipag-drive ho ba ako? Dahil driver ka, sabi ng assistant manager ay ipadala sa iyo ang isang sasakyan para may service ka at anytime ay makapunta ka kapag tinawagan ka, libre na rin ang gasolina niyan, sabi ni Maris kaya nagtataka si Peter. Bakit ko ho dadalhin? Kasi sabi ng boss ay baka anytime tawagan ka in case of emergency at para na rin sa service mo. Sige ho, salamat. Pasalamat niya at kinuha ang susi. Napatingin siya sa sasakyang nakaparada. May tatak ng SD company pero sobrang liit lang na halos hindi nga kita kapag nasa 5 metro ang layo. Inasikaso niya muna ang gagawin sa mga sasakyan at bandang 4:00 ay umuwi na. Bakit ang tagal mo? Reklamo ni Laika nang pumasok siya. Siyempre, may trabaho ako. May kailangan ka? Tanong ng binata saka nag-alis ng damit. Napatingin siya sa dalagang agad na tumalikod. Gusto ko sana magpasama sa iyo sa mall pero baka busy ka para sana bumili ng damit. Sagot ng dalaga. Mayroon bang mall dito? May Robinson dito. Pwede bang ngayon na tayo lumabas? Magpalit lang ako ng damit. Sagot ng binata at pumasok sa kwarto. Paglabas niya, nakamaong shorts ang dalaga at puting t-shirt. Bilisan mo dahil may pasok pa ako bukas. Okay, pagpayag ng dalaga at sumunod sa labas. Napatingin siya sa kotseng binuksan ni Peter. May sasakyan ka na? Company's car, sagot ng binata. Buti at may gagamitin tayo. Masayang sabi niya. Good job talaga si Rhea at agad na inasikaso ang sinabi niyang bigyan ng sasakyan si Peter. Palabas na sila sa subdivision. Sana, itong malaking bahay ang kinuha mo. Sabi niya habang nakatingin sa bahay na nasa unahan. Ay, bakit parang kakaibang bahay na yan? Tanong niya dahil ibang hugis ng pinapatayong bahay. Malay ko, sagot ni Peter. Makabili nga ng malaki? Bulong niya at inabala ang mga mata para panoorin ang dinadaanan. In fairness, ang linis ng kalsada rito, ang dami pang flowers sa daan, wika niya. More on beautification at business ata ang focus ng mayor? Sagot ni Peter na napatingin sa mall. Sa tabi nito ay plaza na talagang dinadagsa ng turista, lalo't na't may pagka-European style ang buildings. Kahit ang bridge ay puno rin na makukulay na disenyo. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Bibili ng damit mo, sagot ng binata at tumigil sa parking lot sa tapat ng mall. Ano to dito? Sands Mall, sagot ng binata at bumaba kaya bumaba na rin ang dalaga. Oh my gosh, ang init! Reklamo niya sa sumunod sa binata. Maliit na mall lang ito pero ang mura ng mga bilihin. Mukhang Divisoria price lang dito or mas mahal lang ng kaunti sa Divisoria. Pumili ka na ng damit mo, sabi ni Peter. Ang mura ng damit pero hindi branded kaya napangiwi si Laika. Bakit? Gusto mo bilhin? Wala. Pili lang ako. Sabi niya at pumili ng damit. Magandang style kahit na ang nipis ng tela. Kailangan niya ito para sa pagpasok niya ng opisina. Magkano ang budget mo? Tanong ni Peter. May 10,000 ako pero bibili pa ako ng cologne na lang. Sagot niya at napabuntong hininga. Ilagay mo rito sa basket ang bibilin mo. Sabi ni Peter tumingin sa mga nakadisplay na gamit sa bahay. Sino ang may sabing mahirap maging mayaman? Bulong ni Laika habang kumukuha ng damit pero mas inuuna niyang tinitingnan ng price. Unlike noong nasa kanya pa ang lahat, kuha lang siya ng kuha lalo na't unlimited naman ang credit card niya at sila ang may-ari ng store. Hindi pa siya pwedeng gumamit ng ATM at credit card dahil baka matrace ng ama. Magbabayad na ako, sabi niya kay Peter na tumitingin sa ibang gamit. Pumila siya sa likod ng mga estudyanteng kolehiyo na nakakulay green ang palda at light yellow naman sa pang-itaas. Uy, may gwapo! Narinig niyang bulong ng isang estudyanteng nasa unahan niya sabay nguso kay Peter. Tila kinikilig naman ang mga kasamahan nito.
Napatingin si Laika sa ID ng isa, University of Mindoro. Napabuntong hininga siya at napasulyap kay Peter. Kahit na driver lang si Peter, malinis ito tingnan lalo na sa sarili. Hindi naman sa pang-down sa kagaya nito pero ang linis ng kuko nito sa kamay. Bibihisan kita soon. Bulong niya. Ano pa ang silbi niya bilang designer kung ang taong tumulong sa kanya ay hindi naman lang niya kayang i-transform? Napangiti na siya sa mga kasuotan na babagay sa binata. Paano ipapaalam ni Laika sa binata na siya ang boss sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nito? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.